Hi guys, another delivery from Lazada. Kasi nga, eto, kapalit ito nung palpak na nabili ko. I'll show this in another video. Okay, dito, iduktong ko na lang dito yung isang palpak na nabili ko na hindi ko recommended. Pero binigay ko yun sa pamangkin ko, napagana naman niya. Yun nga lang, since yung in-orderan ko, ibang unit yung binigay sa akin, so hindi ko rin siya recommended. So ito na yung kapalit niya, kasi nga, I'm planning to have all my, yung parang mga multimedia access ko in one hub. So, meron akong Raspberry Pi 4 na, I think this is 4B na 8GB. So dating ginagamit ko to kay Vector Robot ko, kaya lang since bingin na naman yung Vector Robot ko, I have to put it in another kind of use, di ba? So eto, bumili ako ng screen niya to make it a parang multimedia hub ko. Lahat ng MP3s ko, lahat ng videos ko dito ko ilalagay, tapos ito yung magiging access. Para si ate, pwedeng panoorin yung mga video ko, lahat kami dito pwedeng panoorin yung mga videos, at saka pwedeng patugtugin yung mga MP3 namin sa pamamagitan nito. So, parang ano siya, ang tawag nito, parang gagawin ko siya pinaka-cloud access namin para meron na kaming personal cloud dito. But anyway guys, i-unpack natin. Teka, sandali Okay. Sorry, hindi ako makapag-setup ng table kasi pagupit na ako eh. Okay. Alam mo, na-excite ako dito kasi maganda yung nito, accessories dito. Hindi mo na kailangan ng separate na power supply para sa LCD screen. Kasi siya na mismo, yung pinaka-Raspberry na mismo magpa-provide ng power sa kanya. Yung iba kasi kailangan ng HDMI tapos ipa-power supply mo pa, which is okay naman sana. Kaya lang ayoko na maraming ganun. Pwede naman kasing one adapter lang tapos powers them all. So, upon opening, ayan, nakita kagad natin. Ano kaya to? Bakit may papel? Ay, may manual. Ay, salamat naman. May manual siya. Nahirapan kasi ako dun sa isa kasi walang manual. Kailangan yung mga techie person lang ang makakagamit. No, ito ako fully illustrated. Ay, thank you very much. Ang ganda ko. Tingnan mo, fully illustrated siya. Anyway, mamaya ako babasahin to. Sa pakete niya, meron siyang... Ay, ano to? Dumikit. Ayan, ito. Nakita ko parang pinakapaa. So, pwede mo siyang itayo dito eh. Ayan pwede mo siyang itayo dito. Tabi muna natin yan. Made out of wood. I think, hindi plastic. Parang fiber. Tapos, this one is yung pinaka-Raspberry Pi niya. Ayan. Sandali lang guys, may tumatawag sa akin gwapo sa labas ha. So, andito na yung gwapong dumating. Pinaupo ko muna. Ito yung pinaka-LCD niya. It's a 5-inch LCD. Ayan. Ang ganda, diba? Oh. Ayan. Ang pinaka nakakatuwa dito is hindi na niya gagamitin yung PCI port. So may sarili na kasi siyang parang port para sa kanyang function. So hindi katulad ng isa ginagamit ko PCI port. So pag maglalagay ako ng fan, nahihirapan ako maghanap ng access for the fan. Although yung ibang model noon, which is old model pala na nabili ko, may access dito para sa fan. Now this time, hindi ko na kailangan ng mag-alala kasi anytime pwede ako maglagay ng fan kung maglalagay pa ako ng fan. Dali kasi yung gwapong dumating, nako, gwapo nga, makulit naman. Yan. So, kasi alam niyo kung bakit. Tingnan niyo, meron na siyang flex cord. Ayan. So, pwede mo na siyang i-connect rekta sa pinaka-video port niya. Ito yung parang pinaka-video access niya eh. Tapos, meron pa siyang isa. Wala na. Ito. So, nakita ko na kasi ito doon sa pinaka-demo nila, doon sa pinaka-page niya. So, dito mo na siya ilalagay. Hindi katulad nung isa dito. Eto, may iba pa akong gustong gamitan nito eh. Parang may iba akong gustong gamitan nito. Kaya at least ma-free na ito, di ba? Parang gusto ko lagyan to ng HDD or hard disk, di ba? Tapos, ano pa ba meron dito bukod sa flex cord? O meron siyang mga screws, accessories on how to attach yung pinaka Raspberry board doon sa ating pinaka Dali LCD. Ang kulit mo, halika nga rito. Halika rito. Dali makulit kasi yung bisita ko eh. Ayan Ayan. Yan ang bisita ko. Ang gwapo, no? Ayan Ayan. Makulit. Ang ingay. Pasensya na. Ito. Yan. Finishing the unboxing. So, ito na yung mga accessories niya para maikabit natin siya sa pinaka-LCD. Ito pinaka Raspberry Pi board. And may kabitan kasi yan dito. Ayan just to show you. Ayan. May mga access siya. Ayan. So, ito na nga guys. Subukan na nating paganahin itong Raspberry Pi dito sa 5-inch LCD na to. So, here's what you need. Siyempre, kailangan nyo ng laptop or something like a computer. Pero pwede ng laptop, any form of laptop naman pwede, basta kakayanin pa yung mga formatting and ganon. Halos lahat naman yan kaya. Depende na lang siguro kung babagal siya o bibilis siya. So, kailangan natin ng memory card reader. So, kailangan natin ng memory card 8GB and up, pero sa akin ginawa ko 64 kasi marami akong file na ilalagay. Bukod pa doon sa pinaka-disk na meron ako dito meron akong SSD na gagamitin ko na pang cloud namin. Tapos, meron akong Raspberry Pi 4
2018 pa ata ito, Model B, and then yan ang gagamitin ko para dito sa ating LCD screen. Okay? Bear with me. Binasa ko ang instruction manual. Actually, wala akong masyadong alam sa Raspberry Pi, pero I will try my best using this manual. Okay? Balikan ko kayo. Okay guys, syempre kailangan na natin lagyan ng OS yung ating SD card. Pero bago natin siya malagyan ng OS, kailangan linisan natin siya. So punta kayo dito sa SD formatter. Pagka pinuntahan nyo yan, makikita nyo ito. So i-click nyo lang yan, tapos i-click nyo yung download, tapos natural po, pupuntahin kayo dito, tapos i-accept nyo lang yan, magda-download yung SD formatter sa inyong laptop or kung ano man yung ginagamit nyo. And then next, punta kayo sa Raspberry Pi, download. Raspberry, dapat dun daw sa kasi tinignan ko so hindi natin susundin yung image download na yan, so dun tayo sa .org. Teka, raspberrypi.org. Ayun .org download. Yan. So dito tayo magda-download ng ating Raspberry Pi. Official page ata. Pasensya na ako, medyo yung aking kamay kasi hawak-hawak ko lang tong aking cellphone para i-record to. So punta tayo dito, click nyo lang yung download for Windows. Pag clinic nyo yan, ayun, magda-download. Pero this time, na-download ko na kasi guys. So sorry, medyo hindi ko na kayo na-update doon. Una, finormat ko yung SD card ko using SD formatter. Ito siya, ayan SD formatter. Pakita ko lang sa inyo Ayan Pakita ko lang sa inyo kung ano itsura ng SD formatter. Ayan. Syempre, na-format ko na. Okay na, nagawa ko na yung format. Ngayon, pakita ko naman sa inyo yung Raspberry Pi na kaninang dinownload ko rin. So, ito siya. Teka, sandali. Pakita ko sa inyo, Raspberry Pi. Search natin. Rasp. Ayan Pi Imager. Yan. So, yes. Pakita ko lang din sa inyo. Ayan. Choose device. That's natural. Ang device ko is Raspberry Pi 4. Yan. Tapos, choose OS. Ito kasi ang sabi sa instruction, 32-bit daw ang kunin ko. Kaso ang sabi naman sa recommendation, ayun nakalagay, recommended 64-bit ang kunin ko. Kasi ito yung pinaka-updated 2024. Ito kasi medyo parang hindi pa gaanong updated. Pero, ewan ko, basta trinay ko muna yung 64-bit na yan. Tingnan natin kung gagana. Kasi ang alam ko, sabi din ng pamangking ko, 64-bit ang kunin ko, wag yung 32-bit. So, okay na yan. Tapos, choose storage. Ayan. Ay, tanga, hindi pa nga pala ako naka-choose ng Wait lang. So, choose natin yung 64-bit. Tapos, choose storage. Syempre hindi niya na makikita kasi yung storage ko naka-out na. Pero ang ilalagay, ang makikita diyan ay yung drive ng SD card nyo. Tapos i-click nyo lang kung next nyo lang yan. Tapos mag-create yan ng Raspberry Pi OS sa ating SD. Pagka natapos na yan, magkakaroon yan ng parang linyang kulay blue na gano'n. Tapos okay na, katulad nito, okay na, may Raspberry Pi OS na ako sa aking card reader. Ayan yung aking memory card. So, pwede ko na siyang ikabit ngayon sa ating Raspberry Pi. Tingnan ko kung gagana 64-bit. Nakikurious lang ako. Pag hindi gumana, guys, hindi ko na uulitin na ilalagay ko yung 32-bit. Okay? Okay, now naman guys, iset up naman natin yung Raspberry Pi dito sa ating LCD. So, let's get the other mga parts na kakailanganin natin. So, inaral ko na guys so, alam ko na kung anong gagawin. Nag-aral ako in advance guys, pero hindi ko pa napapagana. Honestly, hindi ko pa napapagana. Ito lang setup ang inaral ko. So, itong mga copper na to, ilalagay nyo dito sa apat na to. 1, 2, 3, 4. Okay? Actually, walang butas yun, pero binutas ko na rin. Ito, katulad nito, wala pang butas. So, binutas ko na rin yan. So, demo kasi, kaya isa-isahin natin. Minsan mahirap siyang ilagay. Kasi wala rin naman akong pang pihit nito na kakasya dito. Kaya talaga manual ako, kinakamay ko. Ayun. Minsan mahirap siya ilagay. Pakisamahan nyo na lang guys. Kasi mapupush nyo rin yan. So kaya pagka mahirap, hanapan nyo na lang ng ibang lugar. Okay? Lagay ko muna, wait lang. Okay guys, ayan na, ilagay ko na yung 4 na tanso. Kasi pang elevate yan ng ating Raspberry Pi na board. So dito sa Raspberry Pi na to, ilalagay na natin yung ginawa nating OS dito sa ating memory card. Kasi mahirap kasi maglagay mamaya pero although naka-elevate naman siya, so madali-dali. Ito Raspberry Pi natin may 4 na butas, ayan. So ilalagay natin diyan itong 4 na tornilyo na to. At may ano na siya, naka-ready na siyang panggamit na screw. Pero hindi ko muna ilalagay yung stand guys, optional naman yan para ko tong gawa ng parang pinaka-cover niya in fairness, para at least medyo. Tapos may saksakan nga pala ito ng fan guys So huwag kayong mamblema kung saan niyo sasaksak yung fan. Although pwede rin naman dito, pero may external siya, ayan saksakan ng fan. Pwede ko maglagay ng fan na maliit para hindi siya mag-overheat. So tapusin ko lang ilagay itong 4 na tornilyo, balikan ko kaya. Okay guys, nakasecure na siya sa ating LCD, pero hindi ko masyado hinigpitan kasi malay nyo, kailangan pa siyang tanggalin, di ba? Next guys, ilalagay na natin yung flex. Itong tornilyo na to para dito yan sa paa Just to show you kung paano siya ikabit. Ganyan siya guys Ayan igaganyan nyo yan dyan. Tapos sasaksak nyo yung tornilyo doon dito Pero hindi ko muna ikakabit kasi hindi naman ako maglalagay ng paa. Ayan dyan, ganyan. So dalawa yan sa ito tsaka ito. Pero hindi ako maglalagay ng paa.
Tapos guys, ilalagay na natin yung kanyang flex. This is yung parang video connection flex niya. So dito siya. Tandaan nyo guys, yung pinaka parang makintab na yan, dapat nakaangat doon sa puti. Hindi nakabaliktad na ganyan. Okay? So angat na ganyan. Kasi kung makikita nyo yung yung bakal, nandito sa ibabaw yung connection wala naman sa ilalim Sana gumana guys, kasi pare-pare. Kung bago kayo sa Raspberry, bago rin ako sa Raspberry, first time ko itong ginawa. Actually, pagka hindi ito gumana, gagawin ko siyang 32-bit, di ba? Malay mo, sa 32-bit talaga siya. Mabilis lang naman, kaya okay lang. Ayan o, yan. Sana gumana, may gulay. Tapos guys, meron akong charger. Sandali lang, ready ko lang. Kasi guys, nung binili ko itong Raspberry Pi ko, bumili na rin ako ng power adapter. Ayan, hanap lang ako outlet ha, sandali lang. Okay guys, the moment of truth, sana gumana, no? Ito talaga adapter ng aking Raspberry Pi na ginagamit ko kay Vector. Kaya lang ngayon, ito na gagamit ko. Actually, hindi nako-control daw dito yung hindi daw mako-control sa Raspberry Pi yung pinaka, di ba, pwede mong i-low yung brightness, gano'n, hindi. May dapat ka pang gawin. Since hindi naman tayo techie person, o kaya hindi, yung mga hindi techie person na nanonood nito, magtiyaga na tayo. Tingnan natin kung gagana. Bakit ganun? Wala. Oh, wala. Pero may pindutan dito guys, ano. Hindi kaya kailangan pindutin. Wala. Pero nagbabasa siya. Ayan o, umiilaw. Naku. Mukhang kailangan i-32 ano ko. Ayun. Ay, gumagana na. Pero ba't ganun? O, diba? Ayun! Oh guys! Ayan na, meron na tayo yung welcome to Raspberry Pi. Ang bagal lang pala talaga. Masyado ko nainip. Ang bagal. 64-bit. Ano kaya yan? Gagana kaya yan mabilis? O, ayan, namatay na naman siya. Natsugi na naman. Pero sana gumana, no? Sabagay gumana na mabagal lang siya magbasa pala. Sobrang ang bagal. Kaya siguro kailangan 32-bit no? Ano yun? Ba't nawala? Tingnan ko nga. Pindutin ko kaya ito ulit. Wala na. Pero meron, di ba, gumana? May mali lang talaga siguro tayong nagagawa. Ayan, nagbabasa pa siya. Tagal naman. Teka guys, tapos ko muna. Ay, ayan na ulit. Ayan na, oh. Nagre-read na siya. Ini-install niya na yung ating kasi sa bagay SD naman kasi talaga mabagal siguro. Ayan, may mouse na. Ayoko pang ipil guys. Welcome to Raspberry Pi. Shakes. Ayan, okay na guys. So ibig sabihin effective siya. So congratulations Lola Bonglim! Successful tayo. Hindi ko na kailangan i-32. Hindi ko rin alam kung ano ibig sabihin yung 32-bit na yan, 64-bit Pero ang alam ko talaga yung mga latest model ngayon naka 64-bit. So yan natin, tingnan lang natin. Welcome to Raspberry Pi. Before you start using it, there are a few things to set up. Please, next, okay? Ayan, gumagana rin yung ating touchscreen, guys. Philippines, di ba? Hindi tayo ang kulit. Kasi may plastic pa, pasensya na, hindi ko muna tatanggalin. Kasi nga, naninigurado muna ako. Ayan, Philippines. O, diba? English, Manila. Okay. Set the closest city to your location. Ayan, Manila na. Okay na yan. Next. Ang bagal, no? Ayan na. Setting location. Please wait. Ayan na. Ay, ang galing, guys. Bonggang-bongga. Nakakatuwa. User's name. You need to create a user's account to log into your Raspberry Pi. Ay, ganun. Tapos may password. Bongga. O sige, dito tayo muna sa user's name. Paano? Enter user's na po. Wala tayong keyboard. Paano kaya, no? Teka, hanap muna ako ng keyboard, guys. Wala akong keyboard, Naku guys, sad to say, wala akong mahanap na keyboard. Pero ang mission lang naman natin guys is mapagana yung LCD at makita kung touchscreen talaga siya at ma-install itong Raspberry Pi. So, ibig sabihin, mission accomplished naman tayo. Kahit na wala akong keyboard ngayon, it's okay. Kaya lang na-disappoint ako kasi kailangan pala talaga ng keyboard. Nakakaasar. Ayan o. Gumalabas yan Wala siyang keyboard na nandito na mismo. Yung nasa kanya na. Wala Kailangan talaga ng external keyboard. So, bibili pa ako guys. Well, at least, congratulate me kasi napagana ko yung LCD. So, hindi ko na to sasoli at okay na to sa akin. It's fine with me. Kagawan ko na lang to ng kahon. And wish me luck. Nagawin ko tong parang aking multimedia hub. According to them, nakakapag-play din to ng YouTube, etc. Hindi naman siya ganun kabagal. Grabe naman yung sinabing sobrang bagal. Hindi naman siya ganun kabagal. So, okay na. Lalagyan ko na lang dito ng external speaker or i-connect ko to sa Bluetooth. Okay guys, if you like this kind of video na naman ang kulit ng Lola, no? Sige, sabihin ko na lang ulit. Please do like, share, subscribe to your Lola's channel. Hit that notification button. Kasi pag naglalaro yung Lola, tingnan nyo, laruan ko na naman ito. And hopefully, sana natuto kayo kung paano nyo i-install talaga ito sa Raspberry Pi ninyo. At maraming salamat sa inyong pagsuporta. At least magpa 5K ng Lola. After 8 years, magpa 5K ng aking mga subscriber. Okay, maraming salamat. And kung kayo nasa ibang platform like TikTok, etc., it's always your Lola with an H, L-O-L-A-H, Bonglim here saying na, bili na kayo, okay naman pala siya. Lagay ko yung link doon sa ating description. Okay.